Ito na. Pasok. Na sa Department of Education, sobrang kulang sa sobrang dami ng problema sa loob ng basic education sector natin. Sakto, nandyan si Teacher Celine, nakita ko eh. So marami daw kulang. Marami daw kailangan gawin sa loob ng DepEd. Anong ginawa mo? Tang inumin mo. 'Di ba? Ang ginawa mo. Oh. Tuloy natin. Nagawa namin na mag-prioritize Mag-prioritize ng alin kukurakutin? Sige. Pagbigyan mo direct, wag mo muna sagutin. saan gagamitin yung Saan? Sa pandesal? Sa ano? Panis na gatas? Sa may amag na tinapay? Sa laptop na itinambak? Binulok? Lumang klase ng laptop, binulok pa? Boom! Yun ba? pera para meron tayong nakikitang pagbabago sa basic education sector natin. Akala mo kung magsalita, ang ganda ng ginawa, wala ngang ginawa. Yung matatag niya, nilayasan niya. 'Di ba? At take note, inamin mo sa interview na bobo ka talaga. Wala kang alam. Kaya paano mo masasabi na meron kang ginawa, wala kang ang ginawa dahil bobo ka nga, sabi mo, 'di ba? Wala kang alam doon. Oh. Ang alam mo lang, magpapirma, inutos mo na pirmahan na kaagad para ma-release yung pera, ma-withdraw na, makuha na ng cheap security kineme mo at dalin sa'yo. Boom! Yun ang ginawa mong alam mo. Oh. So ready na ba ang Ready na daw ba? Ito na. Sa basic education sector natin. So ready na ba ang VP Sara Duterte na harapin itong posibleng Akala ko ready mag-president. Oh. Ang ina mo. Halak ka. Yan, magpe-president. Kami sa Davao, napakadali lang mag-hire ng eroplano, mag-hire kami, magkontrata kami ng eroplano, magsundo sa COVID. Yan. Ina mo. Bogart. Ayun! pag-akyat muna? Dito muna tayo. Akala ko ready sa impeachment. Ready sa impeachment. Okay. Ready sa impeachment. Ready ka na ba sa impeachment kung sakaling pumunta yan dyan sa Senado? May tiwala ako sa paghahanda at kapasidad ng mga abogado. Ba't sa abogado ka nakaano? Di ba alam mo naman sa sarili mo kung wala ka talagang ginawa? Di ba? Hindi, ang daling sumagot. Kaso, sa abogado talaga umaasa kung paano mapapalusutan yung katarantaduhan niya. Easy. Tangina mo ka. Utak na mo ka. Di ba? Okay lang po, ma'am na yung Flavier. Yung kaparte ng defense team sa impeachment case ko. Malaki ang tiwala ko sa kanila. At malaki ang tiwala ko sa kapasidad nila. Mga magagaling sila na abogado. Baka parcel yan. Sino yun? Sa Department of Education, Yan na. Tuloy. kung kayo nasa Department of Education, Pat, walang nangyaring hocus-pocus. Ano wala nangyaring hocus-pocus? Siya nga yun ng hocus-pocus dyan, dada, ang tanga mo. Halak ka. Oh. Sa tingin ninyo, gano'n nakalaki yung improvement? Sana. Wala. Maraming teacher galit kay Sara eh. Pinahirapan nga sila, imbis na mapadali. Pinahirapan. Scripted kasi to mga ka-eksena, kaya hayaan nyo na. Oh. Eto na. Pakinggan na natin mga ka-eksena kung gaano kagaling magsalita at sumagot, mag-isip ang nang yan. Game. Hindi mo na ako magsasalita, ha? Papakinggan lang natin siya at intindihin nating mabuti sa abot ng ating bumbunan. Ready? Kung kayo pa rin. Hypothetical ito, no? Palagay ko, kung ano yung nasa matatag agenda, nakasulat doon,
kung ano yung prioridad. Wait lang, may ilalagay lang ako kasi di ko mapigilang sumagot kaya may ilalagay lang ako ha. Wait lang, asan tong effects ko dito? Wait lang. Asan na ba yun? No, wala. Aha. May nahanap lang akong effects para... Saan na ba yun? Hindi. Ba't nawawala pa yata yung effects ko Ito ba yun? Wait lang Ito yata. Hindi ko kasi kaya ng ng hindi magsasagot. Saan na yun? Ay, dito. Horn, sample, kick, OM, darna. Wait lang Kick. Kanina na yun Nakita ko na yun Whistle. Dito. Wait lang. Huwag kayong mag-alala. Tonight is the night. Yan. Ayun, nakita ko na. Game. Okay na. Game. Yan. Okay, tuloy. Nakasulat doon kung ano yung prioridad ng Department of Education. Palagay ko, 3 years na ngayon, no? Meron ng mga na-accomplish doon at nagawa na. Maraming salamat, Miss Bertmark Kahit anong paliwanag, manyak talaga sila. Dito sa Italy, as in 2-piece, naglalakad na walang pangtaas sa beach pero wala ka makikita na tingin manyak. Diba? Tuloy tayo dito. Salamat, Ma'am Miss Bertmark. Doon, in 3 years. So, hindi ko lang masabi ngayon exactly kung saang parte sa matatag agenda yun doon kasi nagbabase din tayo sa budget taon-taon. Pero napakahalaga kasi nung may sinusundan yung isang organization. Tulad sa amin, sa Department of Education, yun yung agenda na yun. Na kayang-kaya siyang gawin in 6 years. Kasi, sabi ko nga, kulang yung budget, kulang yung resources, kailangan mo mag-prioritize. So, kapag nagpa-prioritize ka, nagagamit mo maayos yung pera. And isa ito sa ipaprioritize mo kung papalarin na maging presidente ka at di ka ma-impeach Isa ito sa itutuloy mo pagka naging presidente ka. Oh yes, oo. Napakahalaga na ayusin natin yung basic education sector natin. Kasi ito yung foundation ng mga future professionals. Wait lang, hindi ko kaya. Hindi ko kayang hindi sumagot. Putragis na yan. Uulitin ko rito Tindi talaga ng utak nito. Ulitin ko. Babarahin ko na kagad to. Gano'n sa Department of Education, Pat, walang nangyaring hocus-pocus. Sa tingin ninyo, gano'n nakalaki yung improvement? Sana. Kung kayo pa rin. Hypothetical ito, no? Palagay ko, kung ano yung nasa matatag agenda, nakasulat doon kung ano yung prioridad ng Department of Education. Palagay ko, 3 years na ngayon, no? Meron ng mga na-accomplish doon at nagawa na. Wala nga na-accomplish doon, gaga. Diba? Anong na-accomplish? Tignan mo nga, hindi mo alam. Diba ikaw, Deputy Secretary doon, hindi mo alam? Kasi wala. Nang walang niyang pagong. Wala ka na-accomplish, Sarah. Ang na-accomplish mo yung libro mong kinopya. Isang kaibigan. Biruin mo 3 years 3 years. Yung classroom din, wala ka rin. Ilan 100 lang ba? 300? Parang ganun lang. Oh my God. Ang lakas naman ng loob mo.
Parang feeling ko, pinalitan na yung matatag-matatag mo eh. Napakaganda na ngayon ng tawag dito, excuse me, napakaganda na ngayon ng tinatahak na landas ng DepEd kay Sec Angara. Sa'yo talaga walang kinahinatnan, hindot ka. Ginawa mo lang magnakaw. Doon, in 3 years. So, Di niya masabi kasi wala naman talaga siyang alam dun eh. Wala naman talaga siyang nagawa. 200 plus lang direct. Oh, kita mo? Libo-libo yung dapat, daan libo ba? Ang dapat na ipagawa sa panahon mo na yon, pero ang nagawa mo 200 lang. Negative ka pa. Hindot. Oh. hindi ko lang masabi ngayon exactly kung saang parte sa matatag agenda yun doon kasi nagbabase din tayo sa budget taon-taon. May budget kayo. 'Di ba, mga teachers? May budget kayo. Ang problema kung paano nyo ginamit yung budget, sa nyo priority. 'Di ba? O, lahat naman yan eh. Kaya nga sila nagkaroon ng budget na malaki noon, nilatag nila yan eh. So lahat yan, funded. Ano pinagsasabi mo, Sarah? Depende sa budget ka pa dyan. Inipresenta nyo yan dun eh. So dahil pinakita nyo, halimbawa, 10 yung prioridad nyo, lahat yan meron. Nasasabihin mo pa, hindot. Ang dating parang, ilan lang yung may budget no sa priority nila? Luko-luko. Budgeted yan eh. Lahat na yan, naka-budget na yan. Ito sabihin niya. Tingnan nyo kasi yung parating niya, ha? Sabi ngayon exactly kung saang parte sa matatag agenda yun doon kasi nagbabase din tayo sa budget taon-taon. Pero napakahalaga kasi nung may sinusundan yung isang organization tulad Diyos ko, napaka-basic naman ng nito. Addictus Rex. Maraming salamat, Ma'am Neng Flaviera. Pag bored ka, just watch Sayad. He'll make you wonder. And crazy. Napaka-generic ng statement, no? Pwede ba naman yun? 'Di ba? Talagang may susundan ka dapat. Hindi pwedeng wala kang sinusundan dyan sa balak mong gawin sa DepEd kung ano lang maisipan mo. Kaya ka nga nagka-budget kasi meron ka inilatag dyan eh. 'Di ba? Ko naman Tapos sasabihin mas mahalaga. Oo talaga, grabe, ang hirap mong intindihin, Sarah, talaga. sa amin, sa Department of Education, yun yung agenda na yon na kayang-kaya Ang basic ng sinasabi niya, kaya nyo nga ginawa yung agenda kasi nga yun yung priority nyo. 'Di ba? Kaya kayo may priority at yun ang sinusundan nyo. Basic lang yan, Sarah. Inuulit mo lang eh. Wala na ba ibang malupit na sabihin dyan? Oh. siyang gawin in 6 years. Kasi, sabi ko nga, 6 years? Si Angara nga, ayos na kagad pag upo niya eh. Ikaw, 3 taon pa. 6 years pa. Boom! Oh, pinalitan na? Oh. kulang yung budget, kulang yung resources, kailangan mo mag-prioritize. Sigurado kang kulang? Bakit ang dami mong inimbak na laptop, ang dami yung pinanis na tinapay, ang dami yung sinirang gatas? Saan nakapapaloob yun doon sa matatag mo? Magkano ang nasayang? Ilang milyon ang nasayang doon? Tapos sabi mo, depende sa budget. Ba't yung pinagkaganon yung mga budget na yon para sa laptop, sa tinapay, sa gatas? Wala yung June. Oh. So, Yung batch ng matatag niya, till now, di pa complete yung books. Oh, kita mo na, Sarah. kapag nagpa-prioritize ka, nagagamit mo maayos yung pera. Bakit hindi na gamit na maayos yung pera? 'Di ba? Kung nagpa-prioritize ka, bakit nagkaganon yung mga pinagnanakaw mo? 'Di ba? Oh. And isa ito sa ipaprioritize mo. Kung Hindi.
Putaragis talaga, leading pa yung... Grabe talaga, pag scripted, oh. Isa ito sa ipaprioridad mo. Turuan mo na, Dada. Turuan mo na. Nahiya pa kayo, eh. Papala rin na maging presidente ka at di ka ma-impeach, ha? Isa ito sa itutuloy mo pagka naging presidente ka. Oh yes, oo. Napakahalaga na Oh, yes. Oo. Aray ko. Priority in tree planting. Oh, yes. Ang bilis, ah. Oh, yes. Kung hindi pa nakialam si Pangulong Bongbong Marcos at hindi naging secretary si Angara, naku po, pariwara ang DepEd dahil sa mga katarantaduhan mo. ayusin natin yung Alam nyo, ako hindi naniniwala dyan. Priority niya yon. Kung sakali lang, wag naman sana, wag naman. Pag ito nanalo, ang priority nito, gumante. Boom! Real talk yan. Ang priority niyan, gumante at bumawi. Pares lang yung direka. Gumante as in sa mga Marcos at sa mga anti-Duterte. Gaganti yan. Bumawi sa mga nawala sa kanila. Aray ko. Sigurado yan. Yung mga sinasabi niyang ganyan-ganyan, katarantaduhan yan. Papaniwala dyan. Wala nga utak yan. Paano gagalaw yan? Oh. basic education sector natin. Kasi ito yung foundation ng mga future professionals. Ay, grabe. Ngayon ko lang nalaman yan, Sarah. Ang galing, Palakpakan natin. Yun pala ang foundation. Foundation ng alin? Grabe, ang lalim, Sarah. Na-relief ako. Yan yung matagal ko nang hinahanap, eh. Yung bihira ko lang marinig yan. Yung bihira ko lang malaman yung salita na yan, eh. Ngayon lang talaga yan. Grabe, ang galing mo, te. Ang lalim. Ulitin natin. Oo. Napakahalaga na ayusin natin yung basic education sector natin. Kasi ito yung foundation ng mga future professionals, future government employees, future banatbay, future boss dada. Yun lang. Future banat by daw, future boss dada. Pares mga siraulo yan, eh. Diyos ko naman, yung isa, terador ng wheelchair. Isa, terador ng... Terador sa... Gay, wala. Diba, ninyo? Oh, makakaloka. Yun to. Ito yung foundation. Yung kindergarten to grade 12. Ito yung nagmamold ng future citizens ng Pilipinas. So, dapat talagang ayusin siya. At dapat mabilis yung pagbabago sa loob ng Department of Education. Mabilis yung pagbabago, yung mabilis yung pagnanakaw. Ha? Sabihin mo lang. Tang ina mo ka! Utang ina ninyo! Grabe. Kung pwede lang akong tumayo, tatayo ako, eh. Mag-i-standing ovation ako sa sinabi niya. Grabe. Ngayon, biruin mo yung DepEd pa lang magmumold at maghuhubog ng mga bata para sa mga future na mga government employees, mga professionals, mga etc. Ang galing, ang ina mo. Diba? GP3, shoutout, subscribe nyo na yan. Kung ayaw nyo masaktan, hawak niya ang pamilya nyo. Tuloy natin. Ang galing, Grabe, super bright. Ang bright ni Sarah, promise. Kasi napapag-iwanan tayo ng natin eh. Ay, talaga? Ngayon ko lang nalaman yan. Grabe, ang lalim talaga mag-isip ni Sarah. Palakpakan naman natin ang ng inang yan. Napag-iiwanan na pala tayo pagdating sa edukasyon, Grabe, ang galing mo, Sarah. Ikaw na ang presidente nila. Ina mo. Ito yung kailangan natin.
Talino, pre. Galing. Galing talaga eh. Sobrang amazed ako eh. Biruin nyo, nalaman niya yun. Ang lalim talaga niya mag-isip, no? Mga kapitbahay na mga bansa. Alam niyo, noong nasa Department of Education ako, sinasabi ko na lagi alam niyo, we should learn from the COVID-19 pandemic. Ano to? Sa aeroplano? Ang ina mo ka. Direk, nakita mo na ba yung scandal ni Tio Mere? Yako makita. Sigurado malaswa yun. Ano yung scandal yan? Oh. Nakikita natin na yung classroom, hindi lang siya ang lugar kung saan pwede matuto ang isang tao. Saan po? Maraming paraan na pwede mag-aral at matuto ang isang tao. Opo. So, hindi natin kailangan Bakit hindi ka natuto? Ang dami mong paraan, pero ba't parang hindi ka natuto? 'Di ba? Coming from her. ipasok ang mga bata sa classroom araw-araw. Kasi hanggang ngayon, yung mindset ng mga tao, ng gobyerno, nandun pa rin sa paggawa ng classroom. Wala sila doon sa mindset na paano ba itong bata na ito matuto? Kasi yung mindset natin, nandoon pa tayo sa mindset ng 1940s. Kailangan pumasok ng bata sa classroom, umupo doon at makinig sa teacher. Hindi na Ay hindi, sinungaling talaga tong hindot na to. Teacher Celine bilang teacher. 1940 something pa daw ang mindset ninyo diyan na mga teacher, ganyan pa ang style ba ninyo? Grabing napakasinungaling talaga nitong hindot na to, no? kailangan pumasok ng bata sa classroom, umupo doon at makinig sa teacher. Set nung 1940s, kailangan 1940s pa ba until now? Grabe, no? Ang galing niya talagang gumawa ng kwento. Pakasinungaling. Diyos ko, panahon ko pa nga lang eh. Sabi mong batang 90s ako. Year 2000, 2002. Sarah, hindi na ganon ang sinasabi mo. Siya pa kasinungaling nito. 1940s daw. Ako, tigilan mo kami sa kasinungalingan mo. Kaloka, 1940s, bilangin mo nga yung year ngayon, kung ilan na yon. Ano to, it took me, it took you, it took her, itok, katok. Kailangan pumasok ng bata sa classroom, umupo doon at makinig sa teacher. Hindi na kasi ganun ngayon eh. Ha? Sa dami-dami ng technological advances, sa dami ng innovation na pwede mong i-apply sa basic education, hindi ka na nakakahon doon sa kailangan ko mag-construct ng classroom. Diba? Kasi anuhin ba natin yung classroom kung yung bata na nakaupo doon ay hindi natututo? At yung teacher na Ingot talaga to, no? So gusto niya palabasin mga ka-eksena, wag daw mag-focus sa pag-build ng classroom lang. Sa tingin mo ba talaga, yan talaga yung ginagawa ng gobyerno? Sa classroom lang nakapokus? Kung hindi ka ba naman saksakan ng engo talaga sa araw? O sige. Kunin natin yung argumento niya na ganun. Wag daw mag-focus sa classroom lang kasi hindi lang naman daw yun ang kailangan ng bata para matuto. O sige, pagpalagay na natin, hindi inayos ang classroom. Sa tingin mo ba, kapag ang classroom mo ay masikip, siksikan, tapos ang estudyante mo marami, makakapokus ba ang lahat ng estudyante ron? Lalo na siksikan. Pangalawa, kapag mainit, summer, sa sobrang init at hindi maayos ang pasilidad ng paaralan, hindi ba makakadistract ang init ng panahon? At pagpalagay na rin natin ang panahon ng tag-ulan. At kung hindi maayos ang silid-aralan, nandiyan bumabaha at tumutulo ang mga bubong. Tubig pala sa mga bubong.
Baka yung bubong yung tumutulo, may iba yun. Makaka-focus ba ang mga estudyante? Kahit sabihin mo pang naka-laptop yan, naka-computer yan, kung yung kwarto mo naman, dugyot. Kung yung kwarto mo naman, masikip, mainit, madumi. Sa tingin mo, makaka-focus yung bata doon? Yan ka na naman, Dixin Maze. Isa-isa lang, nababasa naman natin yan. Okay? O, ayan ka na naman nagba-flooding ka na naman O. Kuha mo, Sarah, hindi. Malamang hindi. Excuse me, Sarah. Alam mo ba kung ano yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos at ng DepEd ngayon sa mga classroom? Kailangan ang kanilang gusto mangyari. Yung may aircon pa. Grabe, di na ba yan gumigising no 1940? Baka anong tawag doon? Nag-hibernate si Sarah. Ngayon lang gumising. Oh. Nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. Pwede pa naman yun, Sarah. Tanga-tanga naman ito. Makakapasa ka ba bilang teacher kung hindi ka marunong magturo? Makakapasa ka ba naman bilang teacher kung yung mismong, anong tawag doon? Yung ginagawa ng mga teacher nung, kung ano yung mga tinuturo nila, di ba? Requirements yan sa mga teacher, Sarah. At hindi makakapasa yan kung hindi nila nagawa ang mga yan. Diyos ko naman, lala nito. Grabe, ang galing niyang magsinungaling, Ang galing niyang magmukhang tanga sa sinasabi niya. Lalo niyang nilalaglag yung sarili niya Tama yung sinabi mo, Addictus Rex. Kaya nakakapanggigil nga tong kabobohan na to Biruin mo, teacher na yun Tapos sasabihin mo, hindi marunong magturo. Wow. Nakapasa pa yan kung hindi pala marunong magturo. At bakit nakapasa, nagkalisensya kung hindi marunong, Sarah? Huwag ka namang ganyan. Baboy ka Yung mga magsasaka, binaboy mo na. Ngayon naman, teacher, bababuyin mo. Huwag ganun. Mga magsasaka daw, yung ginagawa daw sa 20 pesos na bigas, pagkain daw ng baboy. Dugot pawis yun, binababoy mo yung magsasaka. Pati ba naman tong teacher, bababuyin mo pa? Hayop talaga. Payag ka, Teacher Celine? Ganon? Kaloka talaga. Tuto. Anuhin ba natin yung classroom kung yung bata na nakaupo doon ay hindi natututo? At yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo? Hindi daw marunong magturo yung teacher. Bakit di marunong magturo yung teacher? At yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum. Kami nga, proud ako, batang 90s. Hindi man ako graduate ng college, pero proud ako sa napag-aralan namin at naging curriculum namin nung panahon namin. Kasi hindi kami mangmang nakagaya ng mga didilis mo. Agree ba kayo? 'Di ba? Kung tutuusin nga kahit yung curriculum namin nung panahon naming batang 90s, 80s, 70s, sino yung mga nakatayo ngayon mga opisyal ng gobyerno? Sino ngayon yung mga professional na nandyan ngayon sa atin na nakaupo ngayon? Tanungin mo kung anong era sila. 'Di ba? Kaya nga sila nandiyan sa posisyon na yun Bakit? Dahil dun sa curriculum na meron noon. Tapos ikaw, bida-bida ka ng matatag mong hayop ka na nilayasan mo. Diba? Migil ka, Sarah. Huwag ka na namang magbida-bida na kesyo, hindi marunong yung nagtuturo, walang kwenta yung curriculum. Ano ba yung curriculum na ginawa mo nung nasa DepEd ka? Ina mo. Boom! Tinuturo niya sa bata. Diba? Tapos nandun tayo sa semento na wala kang ang nagawa Wala kang ang nagawa wala kang alam sa ganyan, Sarah, kaya ka wag magmagaling. Wala kang karapatan para magsalita patungkol sa DepEd, sa education. Aminado ka na wala kang alam, kaya leche ka, manahimik ka na. 'Di ba? Gina 31. Pag-greet naman sa pamangkin ko na si Rico na nakagraduate sa college. Hi sa Ate Chona ko. Siya yung mama. Hi Ate Chona at kay Rico. Congrats Proud dapat kayo dyan. Tuloy natin.
at bakal ng classroom na ito. Ang mahalaga sa edukasyon ay yung natututo yung bata. Ay hindi mahalaga yun. Ang ina mo ka. Utang ina ninyo. Utang ina ninyong lahat. Grabe talaga yung utak niya, no? Pag bobo talaga yun ako'y kinig sa kanya at tanga, magagalingan. Pero tayo kasi, obvious ba, Sarah? 'Di ba? Obvious ba? Kailangan mo ba sabihin yan? Ulitin natin. Mahalaga sa edukasyon ay yung Ang mahalaga sa edukasyon ay... classroom na ito. Oh, Ang mahalaga sa edukasyon ay yung natututo yung bata. Ina mo ka. Utang ina ninyo. Utang ina ninyong lahat. para saan pa? Para saan pa kung hindi matututo yung bata? Ang lalim niya mag-isip, no? Kakahiya, grabe. Tapos pupunta halimbawa ng ibang bansa, magre-representa, tapos anong sasabihin niyan? Pag nagsalita yan international, may script pa? Ay, gaga, ano yan? Di ko talaga matanggap pag ito. Tapos sa totoo lang, paano na? Kawawa talaga tayo. Hindi man niya pinag-iisipan yung sinasabi niya, no? Mahalaga sa edukasyon ay yung natututo yung bata. Hindi, ang mahalaga sa edukasyon, yung mga bata, nagkakagulo, nagsusuntukan, nagmumura, nag-iinom na sa loob ng classroom. Hindi, no? Mahalaga sa edukasyon ay yung natututo yung bata. Hindi yung kung saan siya nakaupo araw-araw. Bakit? Saan ba nakaupo? Sa bubong? Ako, disagree talaga ako kahit sabihin mong anti-Duterte ako eh. 'Di ba? Kasi ang sarap mag-aral, mga kaiksena. Unang-una, halos libre na lahat ang pag-aaral, mga kaiksena. Hindi lang libre kung doon ka sa private. Private yun eh. Pero kung public, libre na, magkano na lang gagastusin mo pa sa pag-aaral. Tama, mali. Ngayon, ang sarap mag-aral kung ang classroom mo ay maganda, malinis, at komportable ka sa upuan. Komportable ang kapaligiran, hindi mainit, 'di ba? At kumpleto na merong learning materials na nandiyan. Yun lang. Kasi pag nakita ng mga bata yan, naramdaman nila yan, kahit ako bilang magulang na, halimbawa kayo, yung anak mo i-enroll mo sa dugyot na eskwelahan, tanongin ko kayo, Sarah, ikaw, tanongin kita, papasok mo ba yung anak mo? Pagpasok mo pa lang sa eskwela, makikita mo yung mga classroom wasak-wasak, walang matinong upuan, walang electric fan, walang kahit ano, kasi nga hindi naayos. Papasok mo anak mo doon? Boom! Habang nakikinig yung bata, ganun ng pawis, init, ganyan ng ganyan, 'di ba? Kung hindi ba naman saksakan ng ewan ko? Boom! Palibasa yung anak niya sa ba nag-aaral? Ikaw, sumagot ka. Boom! Hindi, tsaka ngayon, totoo yan. Ngayon, may mga monitor na, may mga malaking TV na sa mga classroom. Meron na sila ipinapakitang mga ganyan. At yung iba pa nga, lalo na yung maganda ang classroom, may mga aircon pa. 'Di ba? Yung sabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinapaubaya niya na sa LGU, yung pagtatayo ng mga magaganda at dekalidad na classroom. Ayaw mo? Ha? Kapal ang mukha mo, Sarah. Ang sinabi niya dahil matatag curriculum ay gumagaling magturo teacher. Maling-mali. Hindi sa curriculum yun. Noble profession yan dahil sa teacher na handang magsakripisyo para sa bata. Ako naiintindihan ko yun. Tama yung sinasabi mo na nagets kita. Yung mga teacher, kahit sabihin mong may curriculum yan, may sariling diskarte yan
Tama po ba ako, Teacher Celine at ibang mga guru dyan? Kahit may curriculum yan na sinusunod, pero kung yung teacher, doon lang talaga nakapokus, di ba? Kailangan mo bilang teacher na magkaroon talaga ng connection sa bata at yung iyong passion, hindi lang dahil sa curriculum to, ito bukas, curriculum. Walang mangyayari doon sa curriculum mo. Merong mga teacher na bukod sa curriculum na may idinadagdag pa bukod sa kanilang dedikasyon at puso. Si Sarah walang kwenta eh. Basta ang masabi niya lang, yung para magmukha siyang matalino, gano'n na yun. Yan ang boboto? Yan ang tatakbong presidente? Putik na yan. Kayang-kayang ang talunin ng ibang estudyante. Yan eh. Nakita nyo na interview sa Kalye Survey. Panis na panis. Sa Englishan lang to. Wala na eh. Diba? Try natin. May LGU provided na gadgets, devices. Hindi alam kasi ni Sarah yan. Baka kasi sa kanila, ganun. Ganun ang kanyang ginagawa. O, tuloy tayo. Magandang idea ni Mama, no? Dahil ngayon, Dahil sip-sip tae ka, himod tumbong ka, ano sabi ni Banat Bay? Maganda ang sinabi ni Ma'am. Scripted ang mga walang ya. Maganda ang sinabi ni Ma'am. Aray ko. Tuloy natin. Tinan mo ha. Paano maging asong ulol? Araw-araw. magandang idea ni Mama, no? Dahil ngayon nga talaga Uy! Ang taray ni ba? Ano? Direct, nainggit ka lang. Hindi, kasi napapansin ko lang. Kita naman, gold watch, gold ring, gold bracelet, at meron din yan sa leeg. Wow, complete setup Direct ko nga ganyan. Inggit ka lang eh. No, hindi napansin ko lang kasi laki ng in-improve talaga ni Banat ba yun, Talagang, bakit ikaw, Derek? Ha? Ano ba kayo? Okay lang yan. Wait lang. Asa na ba yun? Wait lang. Wait lang Op. Yan. Op. Wala eh. Hindi mo pakita. Saan ba yun? Ito ba yun? Saan natin tong? Ay, hindi. Ba't nawala? BG1. Wala, hindi kita eh. Papakita ko sana sa inyo yung background ko eh. Papakita ko sana yung nasa likod ko eh. Pero wag sa ibang araw na lang. Tuloy natin. hanggang mas marami pa ang matututo. Kasi kung limitado nga naman yung eskwelahan, yung classroom, konti lang ang matuturuan. Pero pagka Hindi. Tinamamakaik sa'yo ng script nila. Hindi nagkakaintindihan si Inday Sayad at si Banat Bay. Ang gustong paratingin ni Inday Sayad, it's about dun sa curriculum at sa teacher na hindi marunong magturo. Sabi niya Sarah yun at hindi mahalaga yung classroom, pagbibuild ng classroom. Ngayon naman, ang comment ni Banat Bay, palibasa nasa script at hindi nagkakaintindihan ng mga siraulo, sablay, nilaglag niya si Sarah. Si Banat Bay, maganda yung idea nyo. Mas maganda at maraming matututo pag marami at kung hindi limitado ang classroom. Aray ko! Magkasalungat! Halak ka. Anak lang tinoko. Ulitin natin Kanina pa pinupunto ni Sarah na hindi mahalaga ang classroom. Kanina niya pa pinupunto na mas maganda kung mayroong curriculum at yung nagtuturong teacher ay marunong. Ngayon, ano sabi ni Banat Bay? Dahil sip-sip tayo, dahil dahil asong ulol nila O, tuloy natin, ano sagot niya? Araw-araw.
Magandang idea ni Ma'am, ano? Dahil ngayon nga talagang mas marami pa ang matututo. Kasi kung limitado nga naman yung eskwelahan, yung classroom, konti lang ang matuturuan. Pero pagka yung technology, ano talaga sa edukasyon, mas marami po ang makikinabang na maturo. Naisip siguro. Teka, mali. Teka, salungat kami. Biglang bumawi. Tira mo, hindi nga makasagot si Sare kasi alam niya, teka, ang sabi ko, hindi mo alaga yung classroom. Bakit mo sabihin yung classroom? Si curriculum ako eh. Ano talaga sa edukasyon, mas marami po ang makikinabang na maturuan. Oo, kasi napapansin Para hindi halatang babaila, bilisan mo lang sumagot ng oo. Pero yung paliwanag, kahit medyo hanging na, okay lang yan. Oh. ko din, no? Parang, ano ba? Parang sa opisina ba? Ganito din kasi sa classroom. Wait. Ito yung maganda to. Pakinggan natin mabuti. Makikinabang na maturuan. Oo, kasi napapansin ko din, no? Parang, ano ba? Parang sa opisina ba? Ganito din kasi sa classroom eh. Uupo ka dyan ng siguro sabihin natin 7 hours. 7 hours. Hindi na natin titingnan or bibilangin kung ano ba yung, ilang hours ba yung meron kang natutunan dyan at ilang hours yung wala kang natutunan. Ganyan din sa trabaho, di ba? Papasok ka ng 8 hours. Hindi naman tinitingnan eh kung ano ang na-accomplish mo dun sa 8 hours mo. Merong iba dyan, tapos na yung trabaho nila in 2 hours eh. Merong iba dyan, pumasok ng 8 hours, walang nagawang trabaho. Bakit yun ang example mo, Sarah? Hindi ka nag-iisip? Papasok ng 8 hours, tapos yung iba daw, walang nagawa. Yung iba naman, 2 hours lang may nagawa na. Sarah, mali ka pa ng ginamit. Hindi naman lahat ng trabaho pare-parehas eh. Papaano? Halimbawa, ganito mga kaiksena. Yung trabaho na sinasabi mo, made to order. Walang dumating na order, di wala siyang trabaho. O, paano yun? Siyempre, titignan ngayon. May inventory, Sarah. Halimbawa naman, yung sinasabi mo, 8 hours ang trabaho, tapos 2 oras, tapos na. Paano kung ang trabaho niya ay chef, o kaya cook, o kaya tagaluto? Halimbawa lang, may order siya ng ganito, halimbawa, 2 set ng ganitong pagkain. O, 2. O, ibibilangin, inventory. Hindi mo pwedeng sabihin yun, Sarah. Yung bibilangin mo dahil sa oras lang, kung may natuto, o mabilis natuto, o wala natuto. May mga tinatawag pang pakyaw, may tinatawag pang kontrata, pakyawan, ganyan. Ano ka ba? Pwede ba naman yun? Hindi mo aalamin yung trabahante mo kung anong ginawa? Sa haba ng panahon. O siyempre, tanongin mo, may benta ka ba? Sir, wala po eh. O di inalam din. Diyos ko, Sarah. Ang dami mo pwedeng ihalimbawa. Talagang yung trabaho pa yung iniisip mo. Ulitin natin. Baka naman meron pa siyang Titingnan or bin hour. Opisina ba? Ganito din. Parang, ano ba? Parang sa opisina ba? Ganito din kasi Opisina at paaralan daw. Oh. sa classroom eh. Uupo ka dyan ng siguro sabihin natin 7 hours. 7 hours. Hindi na natin titingnan or bibilangin kung ano ba yung, ilang hours ba yung meron kang natutunan dyan at ilang hours yung wala kang natutunan. Ganyan din sa trabaho, di ba? Papasok ka ng 8 hours. Hindi naman tinitingnan eh kung ano ang na-accomplish mo dun sa 8 hours mo. Merong iba dyan, tapos na yung trabaho nila in 2 hours eh. Ano ba yung trabaho? Halimbawa, ano ba yung trabaho? Na natapos lang halimbawa yung 2 hours. Tapos ano ba yung trabaho? Na kahit mag 8 hours, hindi pa rin tapos. Sige, mag-isip ka, Sarah. Merong iba dyan, pumasok ng 8 hours, walang nagawang trabaho. Bakit kaya walang nagawang trabaho? Kasi walang order. Kasi walang customer. Bakit walang nagawang trabaho? Kasi wala nga eh, walang kahit anong
Pumuntang customer, walang order, walang ganyan. O wala talaga magawa, di ba? Kaya, paano naman nga yung 2 hours? Halimbawa po mga kaiksena, ano ba mas mabilis? O yun, made to order kunyari. Made to order na palabok. Pansit, pagkain, niluto, 2 hours lang tapos na. 'Di ba? Oh, may nagawa kasi yun lang eh. 'Di ba? Hindi ko alam yung teacher, yung kinukumpara sa office workers o yung estudyante yung tinutukoy niya. Sa government, meron tinatawag na daily accomplishment. Hindi, yun nga yung sinasabi ko kanina na merong report na nangyayari, merong inventory. Kaya kahit wala kang gawin dyan ng buong 8 oras, di ba? Pagdating ng inventory, doon din makikita. Oh, ba't wala kang ano nito at ganito tong kita natin? Wala po kasi tayong customer ng buong araw eh. Oh, din ilalam din. I-compare naman natin sa eskwelahan. 'Di ba? Para malaman mo kung natuto yung bata. Anong ginagawa mga kaiksena? Ito, batang 90s pa ako Kapag nagklase kami, o nagklase yung teacher namin, every subject, pag nagkaroon ng discussion, pagkatapos anong meron? Pag meron discussion, anong kasunod na gagawin ni teacher sa atin? Anong gagawin? Ganyang kaboba to, manloko eh. Sige. Tandaan mo, kaya nga tayo nahubog eh. Anong ginagawa ni teacher noon pagkatapos po natin magkaroon ng, halimbawa, lesson kay teacher? Quiz. Very good. May quiz, may exam. 'Di ba? Para malaman kung meron kaming natutunan o wala. Yun, Sara. Huwag kang tatanga-tanga. Aray ko! Ang gulo ni Sara, no? Mag-e-example pa, trabaho. Ang layo-layo ng trabaho at depende sa trabaho. Yung sinasabi mo naman, compare sa pinag-aaralan o pag-aaral. Boba. Diyos, hindi daw malalaman kung natutunan yung bata dyan. 8 hours mo yung pag-uwi, 7 hours yung mo yung paupuin dyan. Yung malaman kung natutunan yan. Ewan ko sa'yo. Ina mo. So, wag tayo doon sa bakal at semento. Aray ko! Halatang may galit to sa halatang may galit talaga to eh. Kasi hindi niya nga nagawa yung pagpapatayo ng mga classroom. Si Pangulong Bongbong Marcos talaga, napursige niya at talagang naipush niya yung mga pinagpapagawa ngayon ng mga classroom. Samantalang siya, ang napush niya yung pagnanakaw. Diba? May pagganyan-ganyan ka, wala kang ginawa sa DepEd kung hindi magnakaw lang. Doon tayo sa paraan kung paano matuto yung bata. Ha? Saan? Saan? Parang wala naman. Saan yung sinabi mo para matuto yung bata? Nakikita niyo yung nasa tabi niya, yung nasa screen niya. Ayan na, ini-explain na sa kanya, Oh, yung nilayasan mo, 'di ba? So, para Joseph. At makakatipid ba ang mga magulang dahil wala nang pamasahe, kung sakasakali. Ano makakatipid? Walang pamasama-masay sinasabi mo. Posibleng pwedeng ganon. Ganon yung pinupush ko noong ako ay department secretary, yung digital education. Dahil yun naman yung trend ng generation na ito. Ay, hindi. Pangit. Pabor ba kayo doon sinasabi niya? Digital trend daw para daw makaano ng pamasahe. Nothing beats a jet ski holiday. Charot. Walang mas lulupit mga kaiksena kapag face-to-face ang pag-aaral. Yung digitalization na meron tayo para gawin through sa education sa bahay. Pwedeng gawin niya ng bata sa bahay. Pwedeng magulang ang magpagawa sa kanila niyan sa bahay. 'Di ba? Pwede mo magamit yan doon. Okay? Direct nakalimutan mo, balbas mo. Hindi, nag-ahit ako eh. 'Di ba?
Ano pinagsasabi nyo? Hindi, ang pangit pala ng trip mo. Kayo tatanungin ko mga ka-eksena, ano mas bet nyo? Pakisagot ako. Ano mas bet nyo? Face-to-face classes o yung digital? Kasi yung digital, pwede mong gawin yan habang nandun kayo face-to-face. Kagaya ng mga learning materials nyo like flat screen TV, computer, projector, at kung ano-ano pa na pwedeng magamit through internet at saka digital. 'Di ba? Ano pinagsasabi mo, Sarah? Boom! Hayaan mo yung mga anak namin dito lang sa loob ng sa loob ng bahay. Eh kung may mga trabaho kami, tapos sila lang, mama, manood pa yan na kung ano-ano eh. Boom! Eh pwede nyo namang, ay naku talaga naman. Aray ko! Ba't ganito yung utak nito? Ako, okay lang ako kahit maghatid sundo sa anak ko, basta mas magagawa niya yung talagang normal na pagdaanan ng isang bata na nandyan maglaro, tumakbo, makipagharutan, madapa, masaktan, 'di ba? At matuto kasama yung mga kaklase. Pinagsasabi mo. Aloka oh. Face to face po. 'Di ba? Yan daw gusto niya ni Sarah. Digital para daw makatipid sa pamasahe, sabi ni Banat Bay. Boom. Bobo niyo. At yun din yung trend worldwide. Ay hindi. Punta nga kayo sa South Korea. Tingnan nyo nga kung ano doon, online doon. Sila nga kahit may COVID, tuloy ang tuloy ang eskwela sa kanila eh. 'Di ba? Kayo, tayo dito. Migil ka. Oh, face to face yung online na sinasabi mo, Sarah. Magulang ang sumasagot, hindi bata. Sila na totoo 'yan. Diyos ko. Kaloka tong hindot na to. So in terms Nakita niyo yung mukha niya, yung reaction niya. Halatang nagpipilit talaga siyang magmukhang magaling kahit hindi naman. Yung, tama ba yung sinabi ko? Parang tanga-tanga yung sagot ko dun Naku, palpak na naman ako. Yari na naman ako kay Direk Freddy Valera. Content na naman ako noon. Di ba? Na-feel nyo? Ako kasi feel ko eh. Yung reaction niya, feel ko na yun na nasa loob niya. Naku, mali na naman yung sinagot ko. Ang tanga ko talaga sumagot. Naku, yari na naman ako. Boom! Tingnan nyo may kita mo talaga sa kanya kung meron talagang alam o wala eh. 'Di ba? Kasi ang totoong may alam, hindi yan nahihirapan magsalita. Hindi yan nahihirapan mag-explain. Hindi yan mahihirapan at hindi yan mukhang tanga na parang ewan pagtapos magsalita. Boom! Dahil yun naman yung trend ng generation na ito. At yun din yung trend worldwide. so in terms of accountability. So, ano to? Accountability na ba to? Kapag ikaw ay naging Kita mo? Kasi scripted kayo, mga hindot kayo eh. in terms of accountability. Kapag ikaw ay naging Di natatawa ka sa kagaguhan mo, dada. Mga katarantaduhan nyo kasi. Script pa kayo. presidente, sinabi mo naman dun sa huling sa huling interview natin, di ba, na yung VP yung hahabol dito. Ito na naman tayo sa Vice President. Oo, grabe yun hanggang ngayon, tinatanong pa rin ng taong bayan, sino ba yan? Nagkakagulo na sila eh. Pero in terms of accountability, Ano nagkakagulo? Gago, anong kakagulo yung sabi mo? anong klaseng gobyerno magkakaroon si... Cut muna. Ibang topic na yan. Ibang natin pag-usapan yan. So ngayon, mga ka-eksena, anong comment nyo pagdating sa education daw? Sabi ni Sarah. Comment kayo. Anong masasabi nyo sa naisip niya? Ang lala, no? Dali. At dito muna natin kasi puputulin yung live stream natin. Dahil mahaba na yon. At tawag dito, doon tungkol sa video na to, puputol-putulin lang natin. Question by question lang ang gagawin natin pagsingit dyan. Dali. Ano masasabi nyo kay Sarah?
Iisa lang ang ugali nilang lahat, mga didisit, di ba? Lahat sila from matandang karton sa mga anak na Duterte hanggang sa pinaka-trolls at pinaka-didilis din nilang supporters. Isa lang ng utak. Di ba? Biruin mo na isang didilis, naka-silent mode lang si Sara. Kaya dahil daw sa science yan. Anong comment nyo? Dali! Ang pangit ng trip niya sa edukasyon, ano? Nagpipiling smart pero hindi naman smart. Yun na nga to ni Gepiala. Kaya talagang ako, wala akong believe talaga kahit kailan. Yung mga lalo na't nalaman ko, ganyang klase ng nung nalaman ko ganyan pala ugali talaga niyan, sabi ko talaga, buti na lang talaga. Hindi ako nagpakaengot talaga, Buti na lang nagising ako sa katotohanan. Salamat po, Lord. Diyos ko. Kung hindi, babanatan ko kayo, tapos, ito yung pagtatanggol ko si Sara, kinikilabutan tuloy ako, para ako naiihi. Diba? So, tawag dito, Direk, may balita kay Kitty Duterte, true ba? Bansa, hindi ko alam. Dahil sa senglot, hindi ko alam. But anyway, mga kaiksena, Diyos ko, pagdasal talaga natin na matuloy talaga yung impeachment, dumating sa Senado at magkaroon ng maayos na trial. Walang bias. Sana, yun ang ipagdasal natin. Kasi pag nagkataon yun, tanggal talaga yan. Impeach talaga yan si Sara. Iyak lahat yan. Dahil kung mangyayari na makalusot at, kung ano man, wag naman sana talaga. Babagsak talaga tayo, mga kaiksena. Mismong amo nila, sila mismo, mga babae lang. Paano pa yung mga kababayan natin? Di lalong naging bobo. Diba? But anyway, mga kaiksena, dito na muna magtatapos ang ating live stream at meron pa tayong mga obligasyon na dapat gawin, gampanin. Kaya naman, abang-abang lang tayo at magkita-kita tayo susunod na live stream, Direk Freddy Valera. Maraming salamat sa ating mga live viewers, sa ating mga kabugera, ex-senadora, Spice Girls, at sa lahat ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo sa lahat ng mga nasa trabaho pa. Ingat po, at yung mga pauwi naman at nagda-drive, ingat din kayo. At syempre, yung mga tambay lang dyan, ingat din kayo. Baka mapagod kayo. Maraming salamat po, Ma'am Evelyn Kawile. Thank you so much. May pahabol pa. At dito na muna tayo magtatapos. Maraming salamat, mga kaiksena. Ito po ang inyong lingkod, ang nag-iisang direktor ng buhay ninyo. Walang iba ang direktor, Direk Freddy Valera. God bless and see you again sa susunod nating live stream. I love you. Bye. Tangina mo ka! Yeah. Utang ina ninyo! Utang Mic check. ina ninyo! Kwento to ng kapangyarihan na naligaw. Tangina mo ka! Yo, bisero siya, di ko nakikita astang busy lagi. Pero trabaho niya parang laging may delay. Kaban ng bayan, parang nakaw sa gabi. Swipe dito, swipe doon, walang resibo, okay. Habang bayan naghihintay ng aksyon, siya may pa-interview, may pa-global na eksena. Suit na plantado, salitay is crypto, pera output wala, presko lang ang meron. Hindi pawis ang puhunan, kundi exposure. Mas kilala sa camera kaysa sa serbisyo. Bisa sa biyahe, hindi sa opisina. Trabaho na pag-iwanan sa pila ng visa. Habang oras ng bayan, unti-unting nauubos. Naglilibot ibang bansa na naman ang focus. Deadline lumilipad, parang eroplano. Attendance niya, laging out of the country status. Mangiting malamig, kalkulado ang galaw. Parang chess, pero ang tinatamaan taong bayan. Empathy siya zero, pero fear mataas. Umiiyak ang masa, sagot niya soundbite lang. Kung konsensya timbang, kulang sa kilo. Kapangyarihan sa kamay ng taong walang hilo. Sa tama at mali, pareho lang ang tunog. Basta spotlight andyan, tuloy ang ikot. Hindi lahat ng nakikita ay may puso. Hindi lahat ng babae leader, minsan uso. Bisa sa biyahe, hindi sa opisina. Mas madalas sa abroad kaysa sa problema. Sa krisis ng bayan, tahimik ang linya. Pero sa international mic, siya ang bida. Biyahe, hindi sa opisina. Mas madalas sa abroad kaysa sa problema. Sa krisis ng bayan, tahimik
pangalan o mukha. Kwento to ng upo ang ginawang entablado. Kapangyarihang walang konsensya, trabahong pinalitan ng eksena. Bise sa biyahe, tandaan ng leksyon. Ang posisyon, hindi passport sa ambisyon. Kung serbisyo'y tinamad at bayan ng lugi, sa huli ang masaang mag-judge na parang jury. Yeah, ang leader, hindi gala ng gala.